may bagong tagumpay na naman si Catherine Bernardo. Tinanghal siya bilang Most Influential Celebrity of the Year sa 11th Eduk Circle Awards. Ito ay isang parangal na ibinibigay sa mga personalidad na may malaking impact hindi lang sa showbiz, kundi pati sa mga Pilipinong nanonood. Pero teka, aside from the award, pag-usapan din natin ang look ni Cath sa event na ito. Nakita natin sa mga pictures na naka-modern Filipiniana siya. Suot ang sheer barong top na may mga cute na ice cream prints at isang cut-out maxi skirt na gawa ni designer Daryl Maan. Ang linis ng styling, ang ganda ng makeup at syempre, yung confidence ni Cath talagang pang-international. Pero higit sa fashion at fame, ang award na ito ay patunay kung gaano kalaki ang impluwensya ni Catherine lalo na sa kabataan. Mula sa mga iconic movies niya gaya ng The House of Us, Hello Love Goodbye hanggang sa mga bagong projects, pananatili niyang maging inspirasyon. Humble, hardworking at totoo. Maraming nagsasabi si Cath daw ang modern Filipina. Empowered, classy, pero grounded pa rin sa values. So congratulations again, Catherine Bernardo. Patuloy mong patunayan na ang tunay na influence ay hindi lang sa itsura o fame, kundi sa kung paano mo pinapakita ang kabutihan at professionalism sa lahat ng ginagawa mo. Most Influential Award ni Catherine Bernardo, kinwestiyon ng mga netizen. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, hindi pabor ang maraming netizens sa nakuhang award ni Catherine Bernardo na Most Influential Celebrity of the Year ngayong 2025 na ipinagkaloob dito ng Eduk Circle Award. Sa isang Facebook post kung saan mababasa ang nasabing pagtanggap ng aktres ng kanyang parangal, marami ang kumundina dito at hindi sang-ayon sa pagkakaloob dito na nasabing award. Ayon sa mga komento, hindi karapat-dapat sa award si Catherine dahil ito ang isa sa pinakatahimik na celebrity sa issue ng korupsyon at mas matutuwa pa raw sila kung kay Vice ganda ito ay pinagkaloob. Sinabi naman ng isa na influential na di ginagamit yung influence where it matters. Habang ayon naman sa isang netizen, gusto niya si Cath pero magiging honest umano siya na mas akma ang influential award kina Vice ganda, Regine Velasquez at Nadine Lustre dahil talaga nakikipaglaban sa korupsyon ang mga ito. May mga nagtanggol naman kay Catherine dahil ang actress lang umano ang kahit walang ginagawang masama ay ang dami pa rin basher kaya naman ang dami din umanong blessings na natatanggap. Ngunit mas marami pa rin ang mga kumu-question talaga sa actress tulad ng may jowang trapo, magkano bili mo dyan te, at nahiya naman si Ann Curtis. Samantala, bukas naman kami para sa panig ni Catherine Bernardo. Maraming salamat po the unconditional and utmost support to everything that I'm doing and for everything that I'm doing in the industry. And thank you also for supporting me outside of the industry with all the things that I would love to do and like to do. And sana haba-haba pang samahan to, and of course I'm not gonna be tired and will always give you good contents for your consumption. Maraming salamat. Hello Kathden fans! Nag-uusap nga talaga ang Kathden mga kasambres secretly at saka privately kasi double twinning sila unang-una, late ko na napansin yung itong term na barong dito nga mga kasambreros no, sa parang outfit review kay Ma'am Catherine mga kasambreros. And then naalala ko dito yung sa ito muna yung pinakauna mga kasambreros no. Ito nga yung may letter A na tatak mga kasambreros na kulay red na sinuot nga recently ni Ma'am Catherine no nung bumisita siya sa isang dito sa isang kitchen no, old kitchen or vintage kitchen mga kasambreros. Yung picture na ito ay edited. Pero yung damit nila mga kasambreros, yan talaga yan, no? Yung kulay blue at saka light blue mga kasambreros at saka yung parang may letter A tapos may heart mga kasambreros. Alam ko may sumusuot din na may ibang artista na ganito. Kasi to yung mamahalin na damit mga kasambreros, mamahalin na brand. Pero yung sa kanila kasi parehong-pareho mga kasambreros, hindi ko alam mo yung nag-uusap talaga sila no, nakita mo talaga parang nahuhuli mo talaga mga kasambreros ang gagaling talaga ng mga Cathdynatics mga kasambreros. Yung kulay blue, light blue na damit tapos nga parang loose siya. Tapos itong kay Sir Alden sa ibang pictorial niya ito at magkaibang to kasi nga edited lang ito mga kasambreros no. Tapos itong kay Ma'am Catherine ay recently niya na mga kasambreros na sinuot. So di ba nakita talaga parang kahapon yung jumper no, yung yung pantalon na bench mga kasambreros.
Tapos ngayon naman ay itong lettering, no? Kagabi talaga nakita ko. Sabi ko, ano, parang kapareho talaga mga kasembreros. Alam ko yung kay Sir Alden, parang hindi siya Vivo eh. Ibang pictorial ito eh. No? Pero ito yung damit niya talaga. Yung damit dito mga kasembreros ang hindi edited. Yung posisyon nila at saka yung background, ayan, yung posisyon nila na magkatabi, yan lang yung edited mga kasembreros. So, natatawa ako sa caption niya, no, ni Lady Capricorn. Sabi niya, so totoo nga na si Mayor A ang kasama niya mo, attorney, couple na naman tayo. Couple na naman kayo. So, twinning na naman. Nakakatawa yung mga katinatics, mga kasembreros eh. Hindi ko maalala dito talaga ito kay Sir Alden. So, pa-comment naman ko. No? Pero alam ko meron ako nito eh. Hindi ko lang alam kung saang event or saang ano niya ito sinuot mga kasembreros. Pero alam ko meron talaga ako dito mga kasembreros. And then, yung pangalawa na twinning mga kasembreros ay itong ano, yung itong barong, tama nga, barong, no? Tapos ice cream yung nakalagay. Tapos si Sir Alden, di ba, umattend siya nung Magnolia ice cream, tapos barong din ang suot, kulay white mga kasembreros. So, hindi naman halata, di ba, na talaga may significance at saka nag-uusap ang dalawang ito, di ba? Kunyari wala tayong alam. So, di ba, kasi ano, tinan nyo, yung kulay ng barong, parang something na dirty white, na alam mo yung gatas na ano mga kasembreros, something like that. Tapos yung kay Ma'am Catherine ay ganun din po mga kasembreros. So talagang nag-uusap ang dalawang ito. So ice cream ang Magnolia, tapos yung suot ni Ma'am Catherine ay may ice cream na tatak mga kasembreros, no? Inspired by ice cream mga kasembreros na na dirty white mga kasembreros. So talagang ang kulit lang mga kasembreros, no? At saka yung twinning talaga ng calf din mga kasembreros. So tahimik lang tayo ha, kasi alam natin ang na nag-uusap ang dalawang ito mga kasembreros. So nakakatuwa. So update tayo. Ang Vivo ay nag-post kagabi, no, ng panibagong picture ni Sir Alden sa Facebook, no. Sabi dito ng Vivo ay Alden Richards got this glow. Now it's your turn for a free Vivo V60 Lite. Join the Vivo 60 Lite giveaway. Comment your best pink OOTD along with Vivo V60 Lite Pop Pink. And don't forget to use the hashtags hashtag Vivo V60 Lite Nonstop Fun, Vivo V60 Lite Pop Pink Phone. So, kasi parang light pink, no, yung kanilang yung kanilang color motif dito mga kasembreros. Tapos, si mga winners daw ay announce bukas na October 17, 2025 ang nakalagay dito sa post ng Vivo. And then of course Sir Alden ay meron siyang picture na parang nagpipicture siya mga kasembreros, no? And then ito, so nagpasalamat si Sir Alden kagabi, no, sa isang avid na dito na parang admin ng isang fandom mga kasembreros. So, sobra-sobra siya nagpapasalamat sa mga ganap niya sa loob ng showbiz at saka sa labas ng showbiz mga kasos. Kasi di ba may mga extracurricular activities na ginagawa sa Sir Alden. So, nagpapasalamat siya and sabi niya dito na sana mahababang samahan pa to and hindi ako matapagod at hindi kayo mapapagod, no? Sabi niya sa mga admins, mga kasembreros, sa pagsuporta sa mga pagsuporta, no, sa pagtuloy-tuloy na suporta kaya phenomenal box office king mga kasembreros. So yun naman talaga yun, no? Parang ups and downs sa loob o sa labas ng showbiz. Kapag tayo po ay solid na admin at saka sumusuporta, no, kaya Sir Alden ay talagang support tayo dun mga kasembreros. So parang hindi siya limited lamang sa loob ng showbiz or sa GMA for example na building. And then ito, so yung DWAR, binalita si Ma'am Catherine, no, na parang binatikos, parang question ng mga netizens, mga kasembreros, yung kanyang award na the most influential celebrity of the year nga, no, sa Eduk Circle. Tapos parang sinasabi dito na na parang kina-question nila mga kasembreros. So, sabi ng iba dito, not influential, she's actually one of the most silent celebrities regarding the issue ngayon sa bansa. I would be delighted pa kung kay Vice Ganda napunta. So, parang kasi dun nga sa issue ng mga customers, no, sa corruption. So,
Sabi naman na isa, influential na di ginagamit yung influence where it matters. So, alam natin na meron talagang mga bashers, mga kasombreros, mga kasombreros, no? Talagang hindi natin may iwasan na may mga gantong mga issue, may mga gantong mga bashers, mga kasombreros. And somehow may points sila na yun nga, no? Talagang kasi hindi mo naman kasi mapiplease sa mga tao, and sana maintindihan nila na may kontrata si Ma'am Catherine na hindi lahat ng artista ay gaya ni Vice Ganda o kung sino man dyan, kasi hindi sila pare-pareho ng terms and agreements and conditions, mga customers. So yun lang yung hindi mag-gets ng mga bashers, mga customers, and she doesn't need to further elaborate or explain, mga kasombrero, sa mga tao, kasi nga tao dito, hindi lang nila mag-gets yung nature ng kanilang trabaho sometimes, no, na sa dami ng kontrata naman, Catherine, sobrang stricto sa sa legal terms, no, sa kasunduan, and terms and conditions in general, mga kasombreros. So hayaan na natin sila, talaga ang mga tao ay and alam kong umiiral pa rin ng batas, no? May pag-asa pa tayo. Hopefully and hoping na yung Senate Blue Ribbon Committee ay magre-resume sila, no? Alam ko parang magre-resume sila, mga kasombreros, one of these days. So aabangan natin ito, no? Kasi talagang dito parang circus na nangyayari ngayon sa ating batas, no? Sa ating mga kaso, mga korupsyon, saka yung mga paglilitis, investigasyon. So parang circus, no? Ang sabi ng iba dyan ay parang circus na lang, mga kasombreros, na wala pa rin nananagot, na may higit isang buwan na yung kaso ng flood control projects, mga kasombreros. So pero patuloy natin panalangin na yung ating bansa, mga kasombreros, na maghilom at magkaroon ng restoration. Alright, sinunod sa ating captain items, pero abang pa kasi marami tayong update ngayon, mga kasombreros, sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. Today is October 16, 2025. Huwebes na po, no? Sana ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, at medyo cute ito, mga kasombreros. Ang title po kasi ay Sariling Bangko. Proverbs 20 verse 6, most men will proclaim each his own goodness. Ito yon. But who can find a faithful man? Ouch, nako po. Ito, mga kasombreros, ay talagang karamihan, no, sa mga tao at saka ipagkakalat, i-declare, ipoproclaim yung kanilang own goodness, yung kanilang kabutihan, yung kanilang accomplishments, yung kanilang tulong. So mostly, no, ng mga tao, hindi naman lahat, kasi yung mga totoong mananampalataya ni Kristo, yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon and have close and intimate and personal na relationship sa Panginoon, ay alam nila na hindi dapat chinichismis at nasa publiko ang iyang mabuting gawa, kasi nga ang Diyos natin ay inutusan tayo na He has a command na dapat ay sikreto na yung ating paggawa ng mabuti, mga kasombreros, kasi ang Diyos natin sa langit will also reward us in secret kapag tayo po ay tumutulong in a secret or sa lihim, mga kasombreros. So yun, pero hindi nga ng tayo gawa nga ng post na gawa mo, so sa content creators, parang sila, no, parang napipilitan din na maglabas at saka mag-content tulong actually doon sa maraming mga content creators sana yung ayaw nila, kasi sa comment section binabaha sila ng, oh, ikaw ba't hindi ka tumulong sa ba't hindi ka tumulong sa Cebu, ba't hindi tumulong sa ganito, sa Katsakunan. So parang sila din mismo, kahit na ayaw nila, ay yun nga, napipilitan sila, mga kasombreros. So pero alam naman ng Panginoon na kung sino yung talagang may gusto na i-secret lang and so on. Pero alam ko talagang marami ang mga Kristiyano na mga mayayaman, na mga influencer, mga kasombreros, mga artista na talagang sekreto lang yung pagtulong nila, mga kasombreros. So yun po, no, this verse from the book of Proverbs challenges us to consider the authenticity of love and faithfulness in our relationships. It raises the important question of how often we may hear promises of love and loyalty, but how rare it is actually find someone who truly embodies these qualities. So yun nga, no,
Kasi ang nasa last phrase dito ay, but who can find a faithful man? So, pwedeng ito ay yung mga taong tapat ba yung asawang tapat. So, yung lalaking asawang lalaki na tapat, no? Kasi bihira na lang din ngayon, no? Yung mga although dito sa probinsya, talagang pinapractice yung one spouse lang talaga, no? May mga mangilan-ngilan na dito nagtatawid bakod, no? Nangangalunya or naghanap ng ibang partner. May mga ganon, pero mostly ay ginagalang dito ang yung pag-aasawa. Although bihira lang din dito yung yung mga nagpapakasal. Pero yun nga, no, talagang ginagalang nila yung isang relasyon lang dapat, mga kasambreros. And yun nga, no, prayer lang talaga natin ay galang match or kasal, mga kasambreros. Kapag hindi kayo kinasal ay parang kasalanan din inyo sa Panginoon, mga kasambreros, na nagsasama na kayo pero hindi kayo kinakasal, mga kasambreros, no? So yun po ay hindi rin maganda at tama sa harapan ng Panginoon. Reflect on this verse and think about the people in your life who have shown you consistent love and faithfulness. How do their actions speak louder than words? How do they demonstrate your commitment and loyalty, or their commitment and loyalty through their choices and behaviors? The verse encourages us to strive to be a faithful person. That is hard to find. So, talagang hard to find, no? Difficult to be found, mga kasambreros, ang mga spouse, yung mga asawang tapat na ngayon, mga kasambreros, especially sa ang labanan yan, parang social media na lang, no? Nagko-communicate sa social media and then maya-maya nagsama na. So, talagang let's continue praying din sa mga holy at saka pleasing na relationship sa Panginoon. Pure sa harapan ng Panginoon, mga kasambreros, ng pag-aasawa. It reminds us of the value of being true to our word, of showing up consistently for our loved ones, and of being reliable in our relationship. So, ito, mga kasambreros, ay marami tayong pangako, di ba? Kunwari, yung ating asawa, yung tao mismo. So, wag lang puro pangako, wag lang puro promises, wag lang puro paniwala doon sa kanilang nagbubuhat sila ng sariling bangko, pero hindi pala sa action ay hindi nakikitaan. So kumbaga hindi actions yung nangibabaw. Kumbaga puro ka lang salita pero kulang sa gawa, mga kasambreros, no, na ayaw ng ating Panginoon. So sa verse na ito talagang nire-remind tayo, mga kasambreros, ng isik natin at saka i-cherish yung mga exemplify genuine love, mga kasambreros, and faithfulness, while also prompting us to strive to be that faithful person for others. So yun nga, no, kapag tayo naghahanap ng faithful people, faithful person sa ating buhay, tayo mismo dapat sa kanila ay ganoon, mga kasambreros. So especially, no, faithfulness sa Panginoon, kasi yun ang pinakamahalaga at pinaka-top, no, top priority sa lahat, mga kasambreros, yung ating faithfulness sa Panginoon. Kasi wala namang parang useless ang lahat kung faithful nga tayo, naglalaan tayo ng panahon sa ating pamilya, sa ating asawa, kapatid, sa ating social media, sa ating best friends, or sa ating mga tropa. Kung wala naman tayong panahon sa Panginoon, so useless, no? So ito po ay reminder sa atin, mga kasambreros, na kung saan this verse is particularly relevant in today's world where social media often amplifies self-promotion. So yun nga, no, self-promotion, pagbubuhat ng sariling bangko, mga kasambreros. Kasi ang mga tao talagang pag nakagawa na mabuti ay post dito, post doon. So how can we ensure our actions reflect our character? To ensure our actions reflect our character, we must strive to live according to our values, beliefs, and principles. Our character is revealed through our actions, so it's important to consistently make choices that align with the qualities we want to embody. So, yun nga, yung prinsipyo, yung ating paniniwala talaga, right believing is equal to right living. So, kung tama yung ating paniniwala sa pananampalataya sa Panginoon, mga kasambreros, will also reflect kung ano yung paniniwalaan mo sa buhay. Let's say, Kristiyano ka, makita talaga sa, siguro Kristiyano ito kasi ang mga words niya at saka yung the way na kumilos. So, doon ba magre-reflect, mga kasambreros. Pero kapag wala kang manners, ay hindi isipin nila na na Kristiyano ka or may personal na relationship ka sa Panginoon or may pananampalataya ka sa Diyos. Kasi nga ay hindi ka magaslaw ka kumilos, mga kasambreros. So yun ang sinasabi dito na our character is revealed
through our actions. So it's important to consistently make choices na nag-a-align or tugma doon sa qualities na dapat nating i-reflect or gawin mga kasambreros ipakita sa tao. Kasi ang mga tao na iba, di ba, sobrang nila sa social media, tapos maghihingi sila ng respeto, hindi naman sila kagalang-galang kasi nga their action speaks louder than their words or who they are mga kasambreros. So, yung respect ay hindi mo ibibigay sa kanila kasi mismo yung ugali nila, yung kanilang pinapakita sa social media ay hindi maganda. So parang gano'n na yan mga kasas, because respect is earned, not gained mga kasambreros, or not requested, or not being magre-request ka mga kasambreros. It is not enough to simplify, profess our values. We must actively demonstrate them through our everyday actions. This requires self-reflection, self-awareness, and a commitment to living with integrity and honesty. So dapat aware tayo kasi may mga tao na yun yung ugali nila, magaspang, pero hindi sila aware na nakakasakit na sila ng tao, nagsasalita sila ng masama, or yung actions nila nakaka-apekto na para sa ibang tao. So yung pinapost nila, for example, nakakasira ng image ng ibang tao. So parang ganun ba, no? Mga kasambreros na dapat ay aware tayo at saka mag-reflect tayo minsan sa ating sarili. Para tama na ba itong ginagawa ko? Ganun ba? So mahalaga yun mga kasambreros, no? Kasi tayo bilang tao, may purpose tayo sa mundong ito. Hindi lamang tayo parang kabuti na sumulpot, no? We have a clear and divine purpose sa mundong ito mga kasambreros. Kung kaya it's really important na magbasa tayo ng Biblia kasi doon talaga na nakalagay, no, kompleto, complete package mga kasambreros, complete instructions ng Panginoon how should we live, no? How we should live mga kasambreros sa mundong ito, na hindi lang puro pagbubuhat ng bangko na naglilid sa atin sa isang kayabangan or sa pride mga kasambreros na ayaw ng Panginoon. Alright, so now sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, no, nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty, humblest, no, and most powerful name, Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga sunisan pa. Alam po, I love you.